Yo, yo. Good day mga parts. At same time ulit, same channel, same place. At nagpagas na ako sa Caltex. Yeah. Dati kay XCS ako eh. Ngayon sa 95 octane ako ng Caltex. Same 95 octane Caltex. Ewan ko lang, no? Ah, lakas na kagin dito! Yung pwedeng rumatrat eh, baka dalhin ka eh. Ibig sabihin gumagaan na ako, no? Kasi naililipad na ako ng hangin eh. Sana hindi umulan. Pero madilim na naman. Oh, madilim na naman. Mag-ingat pala kayo sa mga daanan ngayon. Kasi after ng ulan, yung mga naka-asphaltong daanan lubugan, nagkakaroon ng ukay mga parts. Grabe dahil sa EDSA, lumala akong EDSA kanina eh. Grabe din yung mga uka-uka dun eh. Ang dami. Hop, 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 hop. Hindi ba nag-u-turn? Daya, same place mga parts. Ito lang kasi yung pagkakataon na pag nauwi, dito talaga ang way ko. Yung at alam niyo ba mga parts, sa mga active dyan sa social media, ito yung sabihin natin pinaka-topic natin eh. Sa mga active sa social media, alam niyo yung mga nakaraang buwan o yung iba nakaraang taon eh, no? Yung mga influencer ba tawag doon? Influencer ba tawag sa kanila o yung ibang mga nagbo-vlog social media. Pansin ko sa panahon ngayon, naku po, kinakain sila ng kasikatan nila, no? Buti lang ako, hindi ako sikat. Meron namang mga ibang kilalang mga personalidad, nagiging ano lang sila, sabihin natin sila pa rin kahit na malayo na yung narating. Ganun tao eh, no? Eh sa ano, yung ano yung sa babae, sa nasikat yung sa babae. Parang minsan tumataas yung ego dahil ba nagpo-vlog. Yan, nakain sila ng kasikatan, sinisira sila ng kasikatan nila. Yung iba naman nagdadrive sa mga auto nila na nakataas ang paa. Yung isa naman yamanin eh, no? Nagbibideo habang nagmamaneho ng sports car yata yun. Yung mga mayayaman mayayaman o mayayabang. May ganun. Mas okay na rin na low profile lang talaga. Ayaw mo ba ang tinusok yan? Yung Honda Jazz ba yun? Yan, lubak-lubak, wala na yung mga ano, yung mga naka-asphalto. Ayaw po ba bande? Bande lang, babagalan pa. Oo. Ayun. Hindi tayo pinalad ngayon kasi naka red light. Gustong pumesto dito eh kasi walang masyadong mga motor eh. Pag doon kasi sa bandang kanan, doon malapit sa may stoplight, nagsisiksikan yung mga motor. Tapos pag may jeep sa harapan, doon mapabrata kayo pagdating doon sa ano. Tapos medyo lubak-lubak dito, mga auto, mga kasama, may mga iba ring mga personalidad. Social media, yung sabi natin medyo nalalaos na, gumagawa talaga sila ng ikabubuhay ng pangalan nila, gagawa sila ng skandalo. Ganun ng ano, parang artista din eh, no? Gagawa ng skandalo para pag-usapan sila. Yan, para-paraan talaga sa mundo ngayon.
Yun lang, magpagka low profile. Believe ako yun sa isang vlogger na kasi napakadagal, napakadalang na niyang mag-upload eh, kasi ewan ko, siguro dahil mataas na rin narating. Dati madalas ko pinapanood yung mga video nyo kasi naaaliw ako eh. Pero dumarating talaga sa puntong siguro nanawa na, papagod na rin siguro. Sorry dyan, sorry kuya. Nag-skateboard pala si kuya. Ganda, balance lang eh, no? Hindi masyadong sigat eh. Okay na siguro, may pangalan ka lang, saktong pangalan lang. Iingat nga pala kayo dito mga pards, oh. Itong sa part na to, sa may stoplight niya. Sa stoplight kasi dyan, itong mga nasa kanan, padiretso lang talaga. Kung kayo ay dediretso, dito kayo sa kanan, huwag kayong gigitna. Tapos kahit naka-green pa yung bilog na yun, huwag kayong gigitna tapos didiretso. Especially pala pag sa gabi, ang daming nahuhuli dyan pag gabi. Kasi yung dalawang lane na yan na nasa kaliwa ko, makaliwa lang talaga yun papunta dun sa EDSA. Hindi ko lang kung anong street yung nandyan. Hindi ako familiar sa pangalan, pero familiar ako sa lugar. Pwede ba yun? Yung ibang mga influencer o yung ibang mga motovlogger, mga parts, na gusto ko sanang makitang nagbablog, hindi na rin talaga sila nagbablog eh, no? Lagi, mapera yung tao yun eh. Parang pag gagawa siya ng content, parang mga sabaw na rin eh. Hindi katulad dati nung simula pa lang, nung possible pa lang yung mga motovlogger na yan. Halos sa isang linggo kahit pa paano eh, maswerte na o marami na yung upload sa isang linggo, mga anak, dalawa ka, tatlo, yun yung mga motovlogger eh. Pero ngayon wala na. Kung tutusin, mas gusto ko pa yung mga dating mga nag-motovlog kaysa yung mga vlogger ngayon. Diba, puro one na lang eh, pagalingan na lang eh. Sa bagay, ganun talaga dito sa atin, pagalingan na lang. Ako, nagiging natural lang naman ako. Kung ano yung mali ko, mali ko. Kung ano yung, kung paano ako magsalitang mga nabibitawan kong salita na may pagkakamali minsan, o minsan sabihin nating madalas, yun ako eh. Mas maganda yung maging natural lang talaga. Ayoko maging trying hard sa mga bagay-bagay na ginagawa ko. Trying hard, di naman ako ganun. Ayoko rin maging perfectong tao. Diba? Mukhang wala namang ginawang ganun eh, perfecto. Sa iba mga aspeto maaaring mayroon, diba? Pero hindi lahat binibigay talaga. Pati yung mga kasikatan. May iba naman kasi kala nila pag sabi natin mag-vlog, mga parts, mag-vlog, kaya lang pag nag-upload sila ng video eh, may million views agad. Maaring sa iba, may iba kasi pag gumagawa ng video, talagang may matatawag silang charisma eh sa mga ginagawa nila. Charisma, yun naman eh. Kaya ako, wala ako nun. At sa mga video, kasi na ako nagkakaroon ako ng 100 views. Okay na yun. Isa rin sa dahilan kaya bumaba talaga yung views ko, tinigil ko yung isang bagay na dati kong mga ginagawa na sabi natin medyo malakas sa views din. Medyo lang, di naman talaga malakas talaga. Ngayon, mga ilang buwan pa bago ako maka 1K ng views eh. Minsan wala talaga eh, stock up kung anong meron siya eh. Okay na sa akin yung sapat-sapat lang kung anong meron. You tell me. Ayan, kilala niyo yan mga parts, di ba? You tell me. Ayan, sa mga sumikat, isa rin yan sa mga sumira sa kanya. upload ng video, kala niya tama. Goods. Pero
pagkakamali siya nagawa doon. Supply yung shifting ni kuya doon ah. Dati naka-raider ako, iniiwasan ko yung ganun shifting, yung malagapak. Hindi magandang sa pakiramdam eh, saka sa pag nadidinig lagapak ng shifting. Napansin ko ngayon no, yung kung sino yung gumagawa ng mga bagay na hindi maganda. Ay, yung mayaman sila no, sa sugal, alam mo yung mga bars, social media ngayon. Dami yan, yung mayaman sila, sugal. Kaya ganun, di ba bawal magsugal? Di ba nasa Ten Commandments ba yun? Yung pagsusugal, bawal yun eh. Hindi ko lang kung pagpapala ba ang tawag doon. Pagpapala ba yung tawag doon? Mga ibang mga sa Facebook yan, social media nga sa Facebook, po-promote ng mga sugal. Pagpapala ba tawag doon o diskarte? Diskarte, pero wala kung tama ba yung discarding ganun. Pag sikat siguro no, ang dami ng mga naiisip na bagay. Kumbaga parang pag walang guidance o walang control sa sarili, may mga bagay na nagagawa ng hindi maganda. Mga ganun eh. Kinakain sila ng salapi. O nakokontrol sila ng pera. Yung feeling nila tama yung ginagawa nila, parang wala silang pagkakamali. Parang sabi natin parang superior nila kasi may pera sila eh. Yung iba ano tawag doon, kaya nilang gamitin yung pera para kontrolin ang isang tao. Yung isang tao namang nakokontrol, wala siyang magagawa kasi kailangan niya ng pera, diba? Ganun eh. Kasi naman yung iba, pag may salapi, talagang iba yung takbo ng utak nila. Iba yung takbo ng utak nila. Pilig nila, ang galing-galing nila. Minsan uutusan ka na, lalo na pagdating sa motor, ba't di ka bumili ng ganito, ganyan-ganyan. Balikan mo kaya yun ng ano, ba't kaya yung motor mo NMAX ang matanda? Ganun eh, yung tagal na yun, tagal, masinggo. Sabi niya, hindi daw niya talaga trip yung mga ganitong motor. Eh syempre, ito yung trip natin, di ba? So, pera talaga. Eh ako, lang naman ako eh. Kung anong mayroon sa akin, yun, thankful ako, diba? Kung di ako makapagpalit ng ano, ng motor, ito yung meron ako, thankful ako. Kasi kahit pa paano pinaghirapan to eh. Hindi naman lahat talaga pinagpapala. Maaaring sa ibang mga bagay pagpalain, pero hindi lahat. Kumbaga may kanya-kanya tayong tadhana ba, diba? Marami kang pera, huwag kang alam papakontrol sa pera, wala na sa kasikatan. Kaya ang kasikatan saglit lang yan, di ba? Mga kinakain ng kasikatan, alam nyo naman yun eh, di ba? Yung diwata, di ba? Para sa akin, nag-isang nakilala siya, alam ko sinong ano eh. Ngayon yung parisan niya sa Pasay, iwan ko lang siguro may nakain pa rin naman. Napadaan din ako dun eh, parisan ni Diwata, parang wala naman na nakain na. Yan talaga, saglit lang ang kasikatan. Marami yan. Minsan yung mga social media, ginagamit din yung ibang tao, gagamit ng ibang tao para ano, para makilala sila, magkaroon sila ng content. So ayun mga pars, dito ko na puputulin to. At sana pag tayo magpakontrol sa kasikatan kung sakaling kayo ay sikat. So ayun lang for today mga pars. Salamat. Uy.